lingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Joshua Jimenez. At Police Captain Maria Eileen Franca, ng Regional Police Community Affairs and Development 4A. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 4 na milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa buy-bust operation sa Pili, Kamsur. Cotabato PNP, mahigpit na tinututukan ang investigasyon sa hising incident sa Kidapawan City. At 23 miyembro ng violent extremist nagbalik loob sa pamahalaan sa Maguindanao del Sur. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 4 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu at naaresto ang isang lalaki sa ikinasang buy-bust operation sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Patuloy namang pinapaigting ng pambansang pulisya ang kampanya kontra iligal na droga, kasabay ng panawagan sa publiko na makiisa sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon upang tuluyang masugpo ang mga sindikato at mapanatili ang kapayapaan sa mga komunidad. Nakatutok dyan si Police Staff Sergeant Irene Hani Abad. Matagumpay na naaresto ng Police Regional Office 5 ang isang lalaki sa isinagawang buy-bust operation sa Pili, Camarines Sur nito lamang ikalawang araw ng Agosto taong kasalukuyan. Ang operasyon ay isinagawa ng pinagsamang mga operatiba mula sa Regional Police Drug Enforcement Unit 5, katuwang ang Pili Municipal Police Drug Enforcement Unit, Camarines Sur Provincial Intelligence Unit, at sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Ang suspect na kilala bilang alias Musanip, 30 anyos, na residente ng Tondo, Maynila, ay naaresto matapos magbenta ng iligal na droga sa isang undercover operative. Nakumpiska ng mga otoridad ang 12 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na umabot ng 600 gramo na nagkakahalagang 4,080,000 piso. Mahaharap ang suspect sa paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Pro5 Director na si Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. ang kahusayan at dedikasyon ng mga operatiba sa walang humpay na pagsisikap na sugpuin ang iligal na droga sa naturang rehiyon. Mula dito sa Kabikolan, ako ang inyong PNN correspondent, Staff Sergeant Irene Hani Abad, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Abad. Arestado ang isang lalaki matapos isagawa ng mga operatiba ng Bawang Municipal Police Station ang matagumpay na drug bypass operation sa Barangay Disoor, Bawang La Union. Ang report mula kay Patrolman Dennis Carinal. Isang high-value drug personality sa ginasang drug bypass operation ng mga otoridad dakong alas 2 ng tanghali nito lamang August 24, 2025
sa Barangay Daysuor, Bawang La Union. Hinilala ni Police Major James John M. Taguba, hepe ng Bawang Municipal Police Station, ang suspect na si alias Romy, residente ng Barangay Daysuor, Bawang La Union, na tinuturing na high value individual sa talaan ng mga otoridad. Sa isinagawang operasyon, nasamsam mula suspect ang 11 heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na tinatayang 5 na gramo. Ayon sa mga otoridad, ang halaga ng naturang illegal na droga ay humigit kumulang 34,000 pesos. Bukod dito, na-recover rin sa operasyon ang mga iba pang ebidensya: 1 piece improvised glass tutor, 1 piece lighter, 2 pieces 1,000 bottle money, 2 pieces cellphone, 1 black leather pouch, 2 pieces open transparent plastic sachet. Ang lahat na nakumpiskang ebidensya ay sinalalim sa tamang dokumentasyon at inventaryo. Samantala, ang suspect ay kasalukuyan na sa kustodiya ng Bawang PNP at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Mula dito sa Picadillo, Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. Sa presinto ang bagsak ng isang most wanted person matapos maaresto ng kapulisan ng Peña Blanca dahil sa kasong attempted murder. Yan ang tinutukan ni Corporal Roldan Guiap. Na naaresto ng kapulisan ang isang most wanted person mula Peña Blanca, Cagayan sa ikinasang operasyon Ribay, katuwang ang iba't ibang unit ng kapulisan sa Cagayan at Bulacan. Ayon kay Police Major Maribay, ang pagkakaaresto ay patunay ng mas piniigting na kampanya ng pulisya laban sa kriminalidad at panawagan niya sa publiko na patuloy na makiisa para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Guiab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Guiab. Umabot sa mahigit 600,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga tauhan ng Dinalupihan Municipal Police Station matapos ang matagumpay na bypass operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng 4 na individual sa Barangay Dinalupihan, Bataan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Janice Bulahaw. Tinatayang 612,000 halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam mula sa 4 na individual sa ikinasang bypass operation ng Dinalupihan Municipal Police Station's Drug Enforcement Unit sa Barangay Roosevelt, Dinalupihan, Bataan. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Marcelino M. Tenoza, hepe ng pulisya ng Dinalupihan MPS, ang operasyon kung saan 2 suspect ang nahuli matapos magbenta ng isang sachet ng shabu sa isang pulis na nagpanggap na posture buyer kapalit ng markadong 500 peso bill. Kasabay din na aresto ang 2 pang individual na aktong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Na-recover mula sa mga suspect ang markadong pera, 5 medium-sized sachets at 3 small sachets ng hinihinalang shabu, pati na rin ang ilang drug paraphernalia. Aabot sa 90 gramo ang kabuuang bigat ng nakumpiskang droga na tinatayang nagkakahalaga ng 612,000 batay sa standard drug price. Nakumpiskang ebidensya ay maayos na idinokumento at kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa laban sa mga suspect. Ayon kay Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan PPO, patuloy na paiigtingin ang kampanya kontra droga para sa mabilis, matatag at epektibong serbisyo publiko. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan na Nagcarlan Municipal Police Station ang rank number 2 most wanted person sa lalawigan ng Laguna na nahaharap sa kasong homicide. Nakatutok dyan si Patrolwoman Jevi Marie Famoso. Ay na naaresto ng mga operatiba ng Nagcarlan Municipal Police Station ang ikalawa sa listahan ng most wanted person sa isinagawang operasyon nitong Lunes, August 25, 2025 sa Barangay Bangka-Bangka, Nagcarlan, Laguna. Kinilala ni Police Colonel John R. Yupio, Acting Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang suspect na si alias Ed, residente ng Liliw, Laguna.
Ayon sa ulat ni Police Major Ronnie R. Ariola, Acting Chief of Police ng Nagcarlan MPS, natunto ng mga otoridad ang pinagtataguan ng akusado matapos ang serye ng beripikadong impormasyon mula sa kanilang impormante. Batay sa warrant of arrest na inilabas ng 4th Judicial Region Branch 32 San Pablo City, naharap si alias Ed sa kasong homicide na may nakalaang piyansa na 120,000 pesos. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Nagcarlan MPS habang inaalam pa ang iba pang kaso na maaring kahaharapin nito. Agad ding ipinagbigay alam ng kapulisan sa korte ang pagkakaaresto ng akusado upang maisakatuparan ang kaukulang proseso. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng mas pinaigting na kampanya ng Laguna Police laban sa kriminalidad at sa patuloy na pagtugis sa mga wanted persons upang masiguro ang kapayapaan at seguridad ng probinsya. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jevie Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Famoso. Bilang bahagi ng programang Revitalize Police sa Barangay, matagumpay na nagsagawa ng Community Outreach Program ang First Apayao Provincial Mobile Force Company sa isang barangay sa lalawigan ng Apayao. Nakibalita dyan si Patrolwoman Myra Beran. Isang makabuluhang community outreach program ang isinagawa ng mga miyembro ng Revitalize Police sa Barangay ng First Apayao Provincial Mobile Force Company sa Sitio Coliman, Barangay Apertuk, Flora, Apayao noong Agosto 25 taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Police Captain Rogelio G. Walay, Assistant Force Commander ng nasabing unit, na layuning maipabot ang serbisyo at malasakit ng kapulisan sa mga katutubong pamayanan sa liblib na bahagi ng lalawigan. 12 pamilyang ETA ang nabigyan ng food packs bilang tulong mula sa kapulisan. Ang pamamahaging ito ay bahagi ng layunin ng Philippine National Police na maipadama ang presensya ng gobyerno sa mga komunidad na madalang maabot ng mga serbisyong pampubliko. Bukod sa pagbibigay ng ayuda, nagsagawa rin ng isang lektura ukol sa programang KTE o Knowing the Enemy na naglalayong palawakin ang kamalayan ng mga residente hinggil sa mga banta sa kapayapaan, seguridad at kaayusan. Ang ganitong mga aktibidad ay bahagi ng kanilang patuloy na pagsusumikap na abutin at bigyang pansin ang mga malalayong komunidad, hindi lamang para sa pansamantalang tulong, kundi upang patatagin ang tiwala ng publiko sa mga kapulisan. Mula dito sa Baguio City, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Myra Beran, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beran. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Hindi na nakapalagpa ang isang individual matapos makumpiskahan ng mahigit 800,000 pisong halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation ng PNP sa Oton, Iloilo. Patuloy namang nananawagan ang PNP sa publiko na makipagtulungan sa kanilang kampanya laban sa iligal na droga upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat komunidad. Nakatutok dyan si Patrolwoman Ledeline Bansagon. Isang matagumpay na drug buy-bust operation ay sinagawa ng Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit 6 sa Pulo Maestra Vita Oton, Iloilo, pasato alas 10 ng umaga nito lamang Agosto 26 taong kasalukuyan. Kinilala ng operatiba ang suspect na si alias Kim, 40 taong gulang, residente ng Barangay Tansa Esperanza City proper, Iloilo City. Naaresto siya matapos bintahan ng isang plastic sachet ng hinilaang shabu gamit ang 10,000 piso na buy-bust money. Nang kapkapan, na-recover din mula sa kanya ang isang knot-tied plastic at 3 plastic sachet ng pinaghihinilaang shabu. Sa nasabing operasyon, nakumpiskar ang tinatayang 150 gramo ng hinilaang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 850,000 piso. Sa ngayon, nakakulong na ang suspect at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpapasalamat din ang ating kapulisan dahil ang kanilang tagumpay ay bunga ng suporta at pakikipagtulungan ng komunidad. Patuloy naman ang maigpit na kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga upang mapanatili ang ligtas, mapayapa at maayos na pamayanan para sa bawat Pilipino.
Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledilyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang isang top 5 most wanted person ng Cebu City matapos isagawa ang masusing operasyon ng Cebu City Police Office laban sa illegal na droga. Tinutukan niya ni Patrolwoman Flora May Azares. Hawak na ng kapulisan ng Cebu City ang top 5 most wanted person municipal level na may kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matapos itong maaresto ng mga otoridad sa Virama Avenue, Barangay Guadalupe, Cebu City, noong ika-25 ng Agosto ng taong kasalukuyan. Ayon kay Police Major Miles Damoslog, Station Commander ng Police Station 9 Cebu City Police Office, bandang 1:10 ng hapon nang maaresto ng kapulisan ng sospek na si Jeffrey, 40 anyos, na residente ng City of Canjalutaw-Lutaw, Barangay Tisa, Cebu City. Ang sospek ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag, Section 5 at 11, Article 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na inisyu ni Honorable Pamela R. Talbaring, Presiding Judge ng RTC Branch 21 Cebu City na walang rekomendadong piyansa. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Guadalupe Police Station Custodial Facility ang sospek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay patunay lamang na ang mga kapulisan ng Central Visayas ay nagpapakita ng kanilang kakayahan at kasanayan sa pagsugpo ng iligal na droga tungo sa isang mapayapa at ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Naaresto ng mga tauhan ng Leyte PNP ang top 6 provincial most wanted person na sangkot sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa isinagawang operasyon sa Barangay Mahayag, proper Merida, Leyte. Narito ang report ni Patrolwoman Maria Elena Singian. Ng mga autoridad ang nakatalagang top 6 provincial most wanted person sa kasong paglabag sa RA 9165 matapos mahuli sa Barangay Mahayag, proper Merida, Leyte. Bandang 10:30 ng umaga nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Merida Municipal Police Station kasama ang Leyte Provincial Intelligence Unit sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 11 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Merida MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ng Leyte PNP laban sa mga taong may pananagutan sa batas ay bunga ng pinaigting na pakikipagtulungan at suporta ng mamamayan para mapanatiling payapa at maayos ang komunidad. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Mahigpit na tinutukan ng Kidapawan City Police Station ang kaso ng hazing na kinasasangkutan ng mga criminology interns. Batay sa investigasyon, posibleng haharap sa kasong kriminal ang mga sangkot habang sinisiguro ng kapulisan na hindi na muling mangyayari ang ganitong insidente. Patrolwoman Rezalie Umalay sa balita. Nananatiling tutok ang Cotabato Police Provincial Office at Kidapawan City Police Station sa investigasyon kaugnay ng umano'y hazing na naganap sa Kalaisan National High School, Barangay Kalaisan, Kidapawan City, Cotabato noong Agosto 23, taong kasalukuyan, kung saan ilang criminology interns ng Central Mindanao College ang nagtamo ng paso at sugat matapos buhusan ng mga kemikal. Batay sa ulat, nagsagawa agad ng case conference noong ika-24 ng Agosto taong kasalukuyan na pinangunahan ni Police Colonel Gilberto B. Tuzon, Provincial Director, kasama si Police Lieutenant Colonel Dominador L. Talgan Jr., OIC ng Kidapawan City Police Station.
Layunin nito ang pagtulong ng mga biktima sa paghahanda at pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Talgan, prior to the reception rights, pumunta dun ang dean nila sir, and then check ng ng area, and then chinek din kung ano yung mga gamit na gagamitin nila for reception. Pero hindi niya napansin sir na after na pag-check niya, pag-alis niya sir, nilabas yung mga paraphernalias like yung mga spray. Sir, parang hinalo siya sir, no? Suka, sili, tas hinalo yung battery solution, parang ganun yung mixture nung element na inispray sa likod sir. Pero kung tingnan mo yung sa picture sir, yung parang napasok ka nga ng tambutso ng motor sir, or ganun yung itsura sir, na may mga blisters na malalaki ang likod. Dahil po yan sa yung inispray na chemical sir sa likod nila. Samantala, kinumpirma naman ng Dr. Rolando de Maulo Poblador, din ng Criminology Department ng CMC, na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ilang seniors at juniors. Dagdag pa niya, personal niyang kinundi na ang ginawa at tinitiyak na hindi na mauulit ang insidente. Tinitiyak naman ni Police Colonel Gilberto B. Tuzon, Provincial Director ng Cotabato Police Provincial Office, na mananatiling masusi ang investigasyon ng PNP at hindi ito kinukonsinti ang anumang uri ng hazing at nakahanda silang magbigay ng proteksyon at assistance sa lahat ng mga biktima. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. 23 miyembro ng isang kilalang violent extremist group ang nagbalik loob sa pamahalaan sa isinagawang seremonya ng pagbabalik loob sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Alamin ang detalye mula kay Patrolwoman Angela Bandarlipe. Nagbalik loob sa pamahalaan ng 23 aktibong miyembro ng violent extremist sa barangay Buayan Datopiang, Maguindanao del Sur nito lang may 26 ng Agosto taong kasalukuyan. Kasabay ng kanilang pagbabalik loob ay ang pagsuko ng kanilang matataas na kalibre ng armas, kabilang 2 M79, 3 Garand, 2 M14 rifle, 2 RPG, 4 na caliber 30, 1 KG9, 1 M653, 1 carbine, 3 60mm mortar, 1 81mm mortar at 1 Garand na na-convert sa M14 rifle. Tumanggap ang mga sumuko ng cash assistance, 2 traktor, 42 na sakong bigas, 2 agricultural sprayer mula sa alkalde ng bayan ng Mama Sapanong, Maguindanao del Sur. Ang pagbabalik loob ng mga dating miyembro ng violent extremists ay isang patunay ng matagumpay na pagsikap at pagtutulungan ng kasundaluhan, PNP at lokal na pamahalaan na nagpapakita ng epektibong implementasyon ng mga programa ng pamahalaan na maibalik sa pamayanan at mabigyan ng pangalang pagkakataon ang mga dating lumaban sa gobyerno upang maging produktibong miyembro ng pamayanan kapili ang kanilang pamilya at mahal sa buhay. Mula rito sa Police Provincial Office ng Maguindanao del Sur, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bandarlipe. Walang kawala sa batas ang mag-ina matapos mahuli sa ikinasang drug bypass operation ng mga otoridad sa Malaybalay City, Bukidnon. Magbabalita dyan si Patrolwoman Saravem Bato Malaki. Arestado ang mag-ina sa pagbebenta ng illegal na droga sa ikinasang jet bypass operation ng mga operatiba ng Malaybalay City Police Station sa Barangay Labo, Malaybalay City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jopit Paglinawan, OIC ng Malaybalay CPS, ang mga suspect na si alias Lani, babae, 53 taong gulang, labandera, at alias Lolong, lalaki, 35 taong gulang, walang asawa at mga residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang operasyon bandang alas 4:53 ng hapon ay nakuha ang mga pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 5 grams na may standard drug price na 34,000 pesos at isang 500 peso bill
na ginamit bilang buy-bust money. Nakaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Busa, Cagayan de Oro City, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Sara Bemba Tumalaki, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bato Malaki. Sa tuloy-tuloy na operasyon ng pulisya kontra ilegal na droga, nasamsam ang mahigit 200,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Davao City. Patrolwoman Sheena May Ilagan sa balita. Isang top 7 city-level high-value individuals sa isinagawang buy-bust operation ng RPDU 11, katuwang sa Police Station at PDEA 11 nito lamang Agosto taong kasalukuyan, sa Barangay Vicente Hizon, Davao City. Kinilala ang suspect na si Elias Angkol, 52 anyos, na residente ng Barangay Catalunan Pequeño, Davao City. Nasamsam mula sa suspect ang tinatayang 40 grams hinihina ng shabu na may halagang 272,000 pesos at iba pang mga ebidensya. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang Police Regional Office 11 ay patuloy na pinapaigting ang laban kontra kriminalidad alinsun sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatiling kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Region 11, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman Sheena May Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sheena May Ilagan. Inilunsad sa PNP Police Regional Office 13 ang 3-day Basic Motorcycle Riding Safety Seminar sa Camp Colonel Rafael Rodriguez, Butuan City. Nalayong mapalakas ang kaalaman at kasanayan ng mga kapulisan sa ligtas na paggamit ng motorsiklo. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Kay Francisco. Formal na binuksan ngayong araw, Agosto 26 ng Police Regional Office 13 ang 3-day Basic Motorcycle Riding Safety Seminar bilang bahagi ng pagpapaigting ng kampanya sa kaligtasan sa kalsada. Lumahok sa pagbubukas ng aktibidad ang kabuuang 51 na personel mula sa iba't ibang Police Provincial Offices at Butuan City Police Office. Ayon sa Regional Learning and Doctrine Development Division ay layunin ng pagsasanay na mabigyan ng mga kalahok ng sapat na kaalaman, kasanayan at wastong kaisipan para sa defensive at disciplined driving. Sa tulong ng mga biyasang instruktor, inaasang higit pang mapalalim ng mga pulis ang kanilang pangunawa sa kahalagahan ng road safety bilang mahalagang bahagi ng law enforcement operations at community service. Patuloy ang Police Regional Office 13 sa pagpapaigting ng mga programa at pagsasanay na naglalayong mapahusay ang kahandaan at disiplina ng kapulisan upang matiyak ang ligtas na pagbibigay serbisyo at epektibong pagpapatupad ng batas sa buong Caraga Region. Mula rito sa rehiyon ng Caraga, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Kay Francisco, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Francisco. Isang 3-day motorcycle riding safety seminar ang isinagawa ng PNP Highway Patrol Group para sa mga kapulisan ng Police Provincial Office 9 na ginanap sa Grandstand Camp Colonel Romeo Abendan, Mercedes, Zamboanga City. Ito'y bahagi ng pagsasanay sa mabilisang aksyon ng pambansang pulisya sa pagtugon sa tawag ng ating mga kababayan. Patrolman Mark Roland Feliciano sa balita. Disiplina sa pagmomotorsiklo. Yan ang tampok ng HPG sa ikinasang 3-day Basic Motorcycle Riding Safety Seminar nitong nakarang araw na pinangunahan ng mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit 9 sa pangunguna ng kanilang Regional Chief na si Police Colonel Annie Yu Mangilen sa pakikipag-ugnayan sa mga kapulisan ng Police Regional Office 9 na ginanap sa PRO 9 Grandstand, Camp Colonel Romeo A. Abendan, Mercedes, Zamboanga City. Katatapos lang po ng ating 3 days na Basic Motorcycle Riding Safety Seminar. Ang mga estudyante po natin o participants natin dito ay galing sa local unit natin from the PRO 9, Zamboanga City Police Office, Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte Police Provincial Office. They have a total of 50 participants. Lahat po ng ito ay may kanya-kanyang issue na motorcycles. Sila din po ang gagamitin natin para dun sa current na project or program ng ating Chief PNP for the 5-minute immediate, swift,
response. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan ang kaliwat kanang insidente na nagaganap sa ating mga kakalsadahan. Mapa-road crash, road collision, maging ang bilang ng paglabag sa iba't ibang batas trapiko na siyang dahilan ng mga aksidente na humahantong sa kapahamakan. Dahil sa kawalan ng kaalaman at disiplina sa paggamit ng ating mga kalsada. Kaya't ang nasabing seminar ay tunay ngang naging makabuluhan sa mga kapulisan sa Riyong 9. Bago sila sumalang sa motorcycle training ay nagkaroon muna ng interactive discussion dahil rin sa pagnanais ng mga partisipante na matutubuhat sa HPG. Naging matagumpay naman ang kabuuan ng nasabing aktibidad na nagdulot ng kaalaman sa mga nagsipagdalo. Bilang Guardian of the Highways, ang HPG ay patuloy na magbibigay ng serbisyo at magpapaalala sa ating mga kababayan maging sa mga uniform forces ng ating bansa bilang bahagi ito ng serbisyong ibinibigay ng pambansang pulisya sa mabilisang aksyon sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampi nyo at kasama nyo tungo sa pagkakaroon ng ligtas na kakalsadahan. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez. At Police Captain Maria Eileen Franca ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.